Magpapatuloy po ngayon ang pang-apat na araw na impeachment trial laban po kay Vice President Inday Sara Duterte. Sasalang na nga ba ngayong araw si Attorney Zuleika Lopez? Dahil yan po ang usap-usapan ngayon dyan sa prosecution team. Anak ng kagwang kamuntika na mabulol. At impeachment trial ayon po kay Chis Escudero na presiding officer ay agad niya ito tatapusin ngayong taon, baka mga November daw or December ay tapos na ang impeachment trial. Alam niyo po, Chis Escudero, mas maganda bilisan mo pa ng kaunti Kasi wala rin namang saysa yung impeachment na yan. Alam naman ng taong bayan kung sino yung boboto na makonvict si Vice President Inday Sara, at alam naman ng taong bayan kung sino rin naman ang hindi boboto makonvict si Vice President Inday Sara. At alam na lalo ng taong bayan na walang conviction dyan sa impeachment na bugos na yan. Ginagago lang mga Pilipino dyan Tinarantado tayo dyan sa impeachment na yan. Mas malaki pa ang gagastusin nila sa trial kaysa hinahanap ng mga animal. No? Ito yung hindi ko medyo matanggap-tanggap itong payag ni Ascuna na nagmistulang kinampihan si Luestro, itong prosecution team pagkatapos ng 3 araw na trial tungkol sa Article 4 ng impeachment na yan, anak ng kagwang, na di umano'y merong pagbabanta sa buhay ni Ngiwiim. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. So unahin na po natin muna itong pagkaaligaga, pagka walang hiya ng prosecution team muna. Dahil maglalabas daw sila ngayon ng maraming witness. Kasama na nga ba itong si Zuleika Lopez? Dahil matatandaan natin na pasugod na po ito sa Senado nakaraang linggo. At siyempre, didebunk din natin itong mga ngipin ng kabayo ba? Ito, pakinggan natin mo ng balitang ito. Mas maraming testigo ang inaasahang ilalabas sa ikalawang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dahil dyan, mas hahaba raw ang araw ng paglilitis. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Pundasyon pa lang daw ang mga testimonya ng unang testigo na si NBI Senior Agent John Mark Calilong ayon sa House Prosecution Panel. Para yan sa Article 4 ng impeachment case, ang umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta at dating House Speaker Martin Romualdez. Kaya bukas, mas palalakasin daw ito ni NBI Regional Director Jeremy Lotok na siyang tatayo sa witness stand. Itong mga darating na linggo, ang makikita natin yung bahay na mismo ang itatayo. Idedetalye raw kasi ni Lotok ang resulta ng investigasyon sa nasabing video ng pagbabanta umano ng bise. Kung usapin naman daw ng authenticity o kredibilidad ng video para kay House Prosecutor Laila de Lima, wala nang dapat pagdebatehan. Dahil ang mismong defense team ng bise, ginamit ito sa impeachment court. Kasi sila mismo, yung kabila, napansin niyo po, na actually nagpakita rin po sila ng certain portions of the video. So admission po yon, nagpapakita na wala silang kine-question sa pagdating sa issue ng authenticity. Una nang iginiit ng kampo ni VP Sara na freedom of expression ang ginawa umanong pagbabanta. Sa mismong trial naman, bumuwelta ang defense team na kailangan munang alamin ng context kung bakit nasabi ito ng bise. Pero para sa House prosecution, well, there's no such thing as conditional threat because threat is a threat. Hindi rin umano nakipagtulungan ang kampo ng bise ng imbestigahan ng NBI ang umano'y Oplan Romanov. Wala pang tugon ang defense team sa mga pahayag ng prosekusyon.
Bukod sa NBI Regional Director, isasalang din sa witness stand ang mismong Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez, na sa ngayon ay isa palang regular na witness. Pwede siyang gawing hostile witness, pero mangyayari lang yan kung magmomosyon ang prosekusyon. Kapag hostile witness, ibig sabihin may conflict of interest ang testigo sa ini-impeach na opisyal. Base sa Court Rule 132, Sections 10 to 13, kapag hostile witness, maaaring tanungin ng leading questions o tanong na nakaporma para ipahiwatig o idirekta ang inaasahang sagot. Sa Miyerkules naman, balak isa lang si House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello. Ayon kay Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tongol, posibleng mas humaba ang bawat araw ng paglilitis. So we expect siguro a long trial date on Monday just to try to finish the direct examination, the cross examination, the redirect examination, and the recross examination. Bukod sa mga testigo, bukas inaasahan ang paghahain ng memoranda ng prosekusyon at depensa kaugnay ng hilig na ipasabina ang tax records at bank records ni VP Sara at ng kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Nagbabalita mula sa Frontline, JC. Mukhang sasalang na nga talaga si Attorney Zulaika Lopez ngayong araw. Kasi si Matibag mukhang hindi sasalang, aatras ang bayag eh. So ngayon sagutin lang natin yung sinabi ni Laila de Saba. Alam mo Laila de Saba, tama ka. Hindi naman kini-question ng depensa ang authenticity ng video. Dahil ang video na yan, hindi naman dinideny at itinatanggi ng depensa na yan ay totoo man or hindi totoo. Accepted natin yan. Wala nang question yung depensa at hindi na nga kinukontest yung authenticity. Unang-una, napanood na po yan ng buong mundo. Hindi na po yan nakakagulat. Walang gulat factor yan. At pangalawa, napag-usapan na rin po yan at pinag-usapan na po ninyo sa NBI. May kaso ba si Inday Sara? Hindi nyo sinampa ng kaso eh. Di ba ho? Sinama nyo sa impeachment para mapahaba lang talaga yung usapin sa impeachment trial. Ang gusto lang naman ninyo talaga yung confidential funds. Bakit ayaw nyo na lang isa lang diretso yung confidential funds? Kasi yan naman ang inyong pambato. Bakit yung pinakamahinang articles of impeachment, ayan yung sinalang po ninyo. At pangalawa, ang ginawa lamang ng depensa dito, kagustuhan ng depensa, at sinabi ho nila na wala pong pagbabanta na nangyayari diyan sa bidyong iyan, sa preskon iyan, kay Bangag Tambaloslos at kay Baki. Yan ang maliwanag dyan eh. Namin nga ho rin eh, Puntivirus na walang ganun, walang hire down na assassin. At gusto pong ipabatid ng depensa sa maraming Pilipino. Kasama kayo kasi mga buugag na kayo. Na kailangan natin, alamin natin kung bakit nakapagsabi yan si Vice President Inday Sara. Ano ang konteksto niyan? Hindi ho po pwede na yung splice lang na video, yung portion lang yon ang pagbabasihan natin. Kailangan pagbasihan natin yung buong video. Bakit nasabi yon ni Inday Sara? Yung buong pangyayari. At ang tanging makapagsabi niyan na witness na harap dyan sa impeachment trial ay si Attorney Zulaika. Na kapag putang na gumumuha sila ng bato dito, pinukpok sa ulo nila, sa tingin nyo ba si Attorney Zulaika magpapatibag sa inyo? Puta, abogada rin po yan. Matalino rin po yan. I think certified accountant din yata yan si Zulaika eh. Abogada pa. Anak ng kagwang, di iyak kayong lahat yan. No? O paano na ho yan? Alangan naman si Zulaika, magtestimonya ay against kay Inday Sara. Siyempre, pabor. So, dyan palang madurog na kayo. Kung iharap man ngayon ninyo si Attorney Zulaika, tapos na yan. Yung articles of impeachment number 4, durog na yan. O ito, tuloy lang natin ng konti. Ito, pakinggan natin to. Kay Attorney Zulaika pa rin po ito.
Umaasa si Senador Chis Escudero na matatapos ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bago mag-Nobyembre o Disyembre. Nakatutok si Jonathan Andal. Sa unang 3 araw ng impeachment trial, iisang testigo pa lang ang sumalang, si NBI Senior Agent John Mark Calilong. Ngayong linggo naman, inaasahang sasalang sina NBI Regional Director Jeremy Lotok, Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez, at Belinda Bello ng Legislative Security Bureau ng House of Representatives. Ang suwestyon ni Senator Ping Lacson, ipag-standby na sa Senado ang mga nakalinyang testigo kada linggo para maisalang na kung maagang matapos ang isa. Hindi pa madalin na para mako-compromise na yung pagpipresenta ng ebidensya, pero madali natin in such a way na huwag tayo mag-aksaya ng araw. Abutin tayo ng Pasko rito pagka ganyan ang pace natin na isang witness sa isang linggo. Sabi ni Lacson, bukas naman sa mungkahing ito si Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero. Sa kanyang podcast, si Escudero na mismo nagsabi na bibilis na ng bahagya ang impeachment trial. Tinataya ko na sana matapos ito bago mag-Nobyembre o Disyembre. Pero hindi ko kaya magsalita ng patapos. Depende yan sa ebidensyang naisipresenta ng magkabilang panig. Sa inaasahang pagharap ni Lopez sa impeachment court ngayong linggo, pupunta rin kaya si Duterte? Wala kami sa totoo lang na idea kung pupunta siya. Ang balita lang namin ay nag-inquire sila kung pwede sila magdala ng catering, ref, coffee maker, and Noong Huwebes, nagpunta sa Senado si Lopez para sa mga hiling nilang sariling catering, refrigerator at iba pa. Isa pang ipinatatawag ng korte si NBI Director Melvin Matibag. Wala pang petsa kung kailan siya sasalang. Gayunman, hinihiling ngayon ni Matibag sa kanyang sulat sa prosekusyon na isalang na siya ng maaga bago o sa mismong July 20 dahil may dadaluhan siyang regional summit sa Bangkok, Thailand sa July 21 to 22. Kinukunan pa namin ang reaksyon dito ang prosekusyon. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. So ato na, dugtong-dugtong na tayo dito, no, ang ating usapin na maliwanag na sinasabi ni Escudero na tatapusin niya agad yung impeachment trial at hindi niya papaabutin yata ito ng November at December. Alam niyo po, si Escudero, baka sa akin lang tatapusin nila to siguro September. Yan ang nakikita ko kasi kung extend nila ito ng October, November, December, alam mo po usapin yan, yung buwan na yan, usapin niya ng pundo. kung hindi nila tatapusin, magkaroon ng conflict, no, ng scheduling diyan sa Senado patungkol po sa pundo, malita-malita na naman pag-uusapan nila para sa taong 2027. Talagang ako sa akin lang kailangan na rin ho yan tapusin ninyo, Chis Escudero. Sa akin nga dapat August tapos na, no? O September, no? Sabihin na lang natin September. October kasi November, December kasi yan. Usapin na po yan ng pondo sa taunang budget. So pag maantala ang pondo, gutom si bangag dyan. Pabor po ako dito na tapusin na agad, pabilisin na. Unang-una, walang conviction labang kay Inday Sara. Pangalawa, yung hinahanap ninyo na 75 million pesos kay Vice President Inday Sara, mga hunghang, 3 araw lang ninyo na hearing-hearing yan sa Senado. Ilang araw na ba yung hearing ninyo sa Senado? Pang-4 ngayon. So 25 million times 4. Meron ng 100 million na gastos kayo dyan sa Senado. So yung hinahanap na lang po ninyo 75 million, lugi ng taong bayan dyan. Pagpatagalin pa ho ninyo ito, mga hinayupak kayo, nilululo na ninyo ang mga Pilipino, anak ng kagwang. Maawa naman kayo sa taong bayan, maawa naman kayo sa mga mahihirap. Wala namang kabuluhan talaga tong impeachment trial na ito. Ako sa akin, pabor ako dyan Sabi ko nga, wag nang patagalin. Kahit nga bukas, magbutuhan na lang. Bukas na lang. Ito, pabor din ako dito kay Panpilo Pinky Lacson Ngayon na ako pumapabor. I-standby lahat ng mga witness ng prosecution. Lahat, isalang nyo na. Kung gusto ninyo, walang tulugan, 24 oras, okay yan. Bakit? Ang purpose natin dito, makatipid tayo sa budget, makatipid tayo sa oras,
No, makatipid tayo sa mga araw. Imbis din sa impeachment, ginugugol ninyo. Putangin naman, doon na lang tayo sa flood control, Blue Ribbon Committee na trilyon ang hinahanap natin. Lugi na tayo dyan. Sa impeachment hearing na yan. Kumbaga nagnegosyo kang palugi. Hinayo ka. Salang nyo na. Sa Laika Lopez. Kung gusto nyo ngayon, mukhang ngayon nga po yung araw, isasalang na talaga si Sulaika. Mamaya, abangan po natin. Pero itong totoo ba na mag-catering si Inday Sara dyan? Awards talaga naman. Hindi naman siguro catering, anak ng kagwang. Siyempre, gugugutom rin kayong mga hinayupa kayo. Depensa, ang dami nila dyan. Alangan naman gutumin ni Inday Sara dyan. Pagkain lang ng normal, hindi catering. Anak ng kagwang talaga itong si Zamora eh. Normal lang yun kasi siyempre, alam ko, full force sila ngayong araw. So, kailangan ng pagkain yan. Hindi pwedeng gutumin. Ako, sangayon ako dito sa pabilisin na yung impeachment labang kay Inday Sara kasi nga, wala naman talaga yung saysay. Talo ang Pilipino dyan. O, ito, tingnan nyo po yung sinabi ni gusto ko po itong sinabi ni Bill Hica. Abogado rin naman itong si Bill Hica. Sabi ni Bill Hica diyan, "Dear Senator Chis Escudero, tapusin nyo na ang hearing. Palabas nyo na lahat ng akusasyon at magbutuhan kayo. Magbutuhan na kayo. Alam na naman ng tao ang mga issues at ang buto ng mga senador. Hindi interesado ang publiko sa impeachment dahil alam ng lahat na mapopolitika lang ang desisyon sa Senado. Ang gustong malaman ng publiko ay sino ang nagnakaw at saan napunta ang bilyon-bilyong pera sa flood control. Yan ang ating dapat balikan." Yun na nga eh. Yung Senate Blue Ribbon Committee, Chis Escudero. Alam naman namin, Chis, na hindi ka boboto man na makonvict si Inday Sara kasi itlog ka sa 2028 eleksyon. At ang sure lang naman na boboto na makonvict si Inday Sara dyan. Bilangin na natin sa dalere. Kasi sayang ang panahon. Bilitang inumin naman talaga pinaglulukon yung mga sarili ninyong mga itlog. Sige kayo, mabubugok din yan. Ito, number 1 sa listahan na boboto na makonvict si Inday Sara. Yung dalawang tulpo na puro grandstanding, takot naman sa Homeowners Association. Dalawa na yan. Hontivirus, 3 na yan. Kiko Macheng, wow dagat, 4 na yan. Tuta Soto, 5 na yan. Pinky Lacson, 6 na yan. 6 lang kayo. Si Gatchalian, ako 50-50 pa yan. Mukhang hindi mabuboto si Gatchalian. Lalo na si Zubiri, hindi rin yan buboto. Hayari yan. Talagang kukuyogin siya sa bukid noon. Bukid noon. Si Joel Villanueva, lalo na husgahan to. Yung paglipat naman ni Joel Villanueva dyan sa kampo ng Tuta Soto, para lang manan sa Blue Ribbon, committee hearing sa flood control, hindi sa impeachment yan. JB Ercito, malabo rin yan, anak ng kagwang. Sinabi mo ni JB, hindi ko, yung naranasan ko, sa pamilya akong impeach si Hirap. Lalong naghihirap. Hindi ang boboto. So, mukhang 6 na lang talaga sila, no? Si Win, wala mang utak yan. Si Pinono, hindi rin yan boboto si Pinono. So, 6 na lang talaga sila, no? Escudero, malabong boboto yan. Si Bam, hindi talaga yan boboto si Bam. Kasi pag boboto si Bam, puta, yung kontrata ninyo sa Iglesia ni Cristo, nilabag mo. So wala, hindi sila makakuha ng sapat na boto, 0 conviction. Kaya nga, dapat bilisan na lang. Huwag nang paano-ano pa, pabida-bida pa, anak ng kagwang, talo na tayo. Ang sabi ni Pinky Lacson, dibang ka natin si Pinky Lacson. Ito ay pinag-uusapan natin yung threshold, no? Kasi sinabi ni Chis Escudero,
na-score tayo, sabi ni Chis Escudero. Naka-score tayo dito ha. Chis Escudero welcome possible Supreme Court challenge to 16-vote conviction threshold. Kasi sinabi naman ni Chis Escudero na kung meron kayong reklamo sa sinasabi namin 16-vote conviction threshold, yan ang nakalagay sa 1987 Constitution, eh di magreklamo kayo sa Korte Suprema. Yun lang. Mukhang hindi nga ho sila nagkakaintindihan din para sa akin. Itong majority nila ni Tuta Soto at Ping Lacson. Bakit? In-announce agad ni Chis Escudero na 16-vote yung conviction, yung threshold. Eh hindi naman yan ang inaasahan ni Tuta Soto at ni Ping Lacson. O di bulilyaso sila doon. May pumalag. O, ito, pumalag si ano. Pumalag si Pinky Lacson. Ayan. Ang sabi ni Pinky Lacson, basta't nagkaroon kami ng ruling, yun na ang ruling namin. As a matter of the fact, ako ay support sa 16 constitute. Yun, 2/3 of the 24 senator. Suporta pala si Lacson. Okay na yun. Pero sabi ni Lacson, mukhang kung may dudulog sa Korte Suprema, welcome naman din, sabi rin ni Escudero. Pero alam ko, yung dinig ko kay Lacson, ibaba talaga niya. Pero wala na ho ito. Nakapagsabi niya si Panfilo Lacson na nagkaroon, basta nagkaroon kami ng ruling. Nagkaroon na ng ruling, di ba? Sinabi na po yan eh. So tapos na tayo Pinky dyan sa threshold, yawan. Okay. So sagutin muna natin itong si... Ito na tayo dito sa mga bubo na mga kongresista. Teka lang, pagpatuloy lang natin. Bago si Ascuna, total Supreme Court naman pag-uusapan din natin sa susunod. Meron po kasing bali-balita. Settled na tayo dyan sa 16 threshold. Kumbaga, wala na tayong palag kasi wala pa namang motion or reklamo na doon sa Supreme Court. So, ang threshold talaga 16 ayon sa Constitution. Kaso nga lang ang problema, narinig nyo ba yung mga bali-balita? Ano po yung balita? Ito ang balita sa Radyong Sira. Putsang ina, sana wag naman mangyari itong animal na to. Ayan o. Buying to be Supreme Court Chief Justice to lower threshold 2/3 of senator senators present. Wala ng animal, no? So, kung tingnan mo kung mangyari ito, putang ina Buying, pati ba naman Supreme Court, gusto mo nang maghari? Wala na to, gagawa na to. Okay. Ibababa ni Buying yung threshold kung sakali. No? Kung sakali yan. Gawin man daw siyang Supreme Court Justice. Yan lang ang dinig-dinig, anak ng kagwang. Ang pagbabasihan ni Buying kung sino lang yung present. No? Sana man lang maritis lang to eh. Sino yung present doon sa trial? So yun ang gagawin niya, babaliin niya. Kung sakaling magiging Chief Justice, puta, nag-enroll na daw eh. Bakit? Tingnan mo matatapos, mag-resign yata na si yung Chief Justice ngayon. Sino ba Chief Justice ngayon? Magre-resign daw ngayong October na. So ibig sabihin si Buying magiging Chief Justice na sa October. Nagpa-interview na daw ang animal eh. So, ibababa nila kung ano yung present sakali. So, 14 ang 2/3 vote. No? Kung sinong yung present. So, malabo pa rin kasi 6 lang naman yung bilang ko kanina. No? So, 0 conviction pa rin. Wala na Buying. Putang ina, sa inyo na lang lahat ng kapangyarihan. Awards, nalasing talaga to sa kapangyarihan. Okay, bago si Ascuna, sagutin lang natin itong binanata na naman ng mga DDS itong si Zamora at saka dugtong natin yung sinasabi ni Laila Di Saba. sabi ni Zamora. Pareho sila pareho sila ng mga sinasabi diyan sa House of Crocodile Farm. Wala naman po sa criminal law
na conditional threat na tinatawag. Basta, nagawa po ang isang threat, yun na po, yung threat na po, yun, there is no such thing as a conditional threat. Putang ina, no? Wala daw conditional threat. Wala daw sa konstitusyon. Actually, yun din yung sinasabi ni Laila Di Saba, no? Yan po yung post ng All Right na. Dinidebunk lang niya. Alam mo ganito, mali po daw kayo, Zamora, Laila Di Saba. Anong walang conditional threat? Si Attorney Salpanilo, Attorney Harry Roque, mas magaling pa kayo doon. No? Putang ina, mga dikampanilyang abogado, mas magaling kayo doon. Mali po yan. Hindi totoo yung sinasabi ni Zamora at Laila Di Saba. Sabi dito sa post ng All Right, makinig tayo. Giniit ni Representative Bill Zamora na walang tinatawag na conditional threat, ngunit mali ito sa pananaw ng batas. Malinaw na kinikilala ng Article 282 ng Revised Penal Code. Grave threats ang pagkakaiba ng number 1, banta na may kondisyon o hinihinging kapalit. Putang inumin, nandyan pala eh. Sa Article 282 Revised Penal Code, yawards. Halimbawa, humihingi ng pira o inuutos sa isang tao na gawin o huwag gawin ang isang bagay. Iyan ang sinasabi natin eh. Gusto lang ninyong mandaya kasi. Pangalawa, Section 2, banta na walang anumang kondisyon. Magkaiba ang kaparusahan. Kaparusahang itinalaga ng batas. Depende kung ang gumagawa ng banta ay nagtakda ng kondisyon at kung ang kondisyong iyon ay naisakatuparan o hindi. Sa madaling salita, ang Revised Penal Code mismo ang kumikilala sa maaring may kondisyon ang isang banta o conditional threat. Puta, nabubo na talaga ang mga hinayupak, no? Mga abugaga. Abugaga ba to? Laila Di Saba. Higit pa rito, paulit-ulit nang sinabi ng mga hukuman sa Pilipinas na upang matukoy kung ang isang pahayag ay maituturing na kriminal na pagbabanta, kailangan suriin ang kabuang konteksto, ang mga salitang ginamit, ang mga pangyayaring nakapaligid dito, at ang layunin o intensyon ng salita, hindi lamang ang pagkuha ng isang pahayag ng hiwalay sa kabuuan. Dahil dito, hindi tama ang pahayag na walang tinatawag na conditional threat. Ang mismong Revised Penal Code ang nagpapabulaan sa naturang pahayag. Ang tunay na isyo, anumang kaso, ay kung ang pangyayari ay tumutugon sa mga elemento ng krimeng itinakda ng batas. Iyon ang nararapat na maging sentro ng talakayan. Mga ubob kasi mga to. Ang mahirap kasi sa mga kongresista, no? Iwasan nyo na po yung feeling magaling kayo. Tandaan po ninyo, nasa digital age na po tayo ngayon. Pag ikaw puputak sa social media, nagpa-interview ka, putaktiin ka rin ng mga netizen, ng mga matatalino. Anong sinabi na walang conditional threat? Ang liwanag sa batas na merong conditional threat, awards ka. Anong Revised Penal Code? Article 282 ng Revised Penal Code, grave threats. Merong conditional threat at merong direktang pagbabanta. Yan ang maliwanag. Kaso nga lang kasi iniiba-iba ng mga hinayupak na ito. Kawawa naman yung mga nag-aaral ng mga balaod ba, mga law school.
na gustong impluwensyahan ng maling pag-interpret ng saligang batas ng mga hinayupak na mga buhaya. Kailangan magpakatotoo tayo, no? Wag nating dayain ang mga Pilipino, wag natin dayain ang mga nag-aaral ng batas. Kasi kung ganun na lang, dayaan, lukuhan na lang. So, tayong lahat ay mababaon at mababalot sa puro kalukuhan at kasinungalingan. Merong nakalagay conditional threat. Walang kaso. At saka, ang ano nga ho yan, kunyari may pagbabanta, tama yung sinabi ng alright, titingnan muna ang kabuang konstekto. Kasi kung diretso ka magsasabi na yung portion lang yun na galit yung tao, hindi ka maka-establish ng tamang konstekto. Baka ma-mislead ka pa, ma-disinform ka pa. Bakit na nasabi na yun? Kasi ganito roon. Parang anak lang yan, parang bata lang yan. Paano nagkaroon ng sanggol? Sige nga. Sagutin nyo mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Bakay. Simple lang yan, ha? Halimbawa natin dito sa mga pinagbibintang ninyo, Laila de Lima. Paano ba nagkaroon ng sanggol? Diretso ba nagkaroon ng sanggol? Paano kayo pinanganak? Paano kayo nabuo? Alam nga naman, isang sabi lang, may siraulong bata na agad. Gaya ni Loestro. Walang ganun. Siyempre may magulang yan eh. May babae, lalaki. Si Adan at si Iba. Kailangan mo na magligawan. Pagkatapos magligawan, siyempre kasal muna. Bago siping. Iba na ngayon eh. Wala munang kasal-kasal, siping muna eh. Baka hindi daw mabuntis. Excuse me po. Yan ang katotohanan yan. Simpleng konteksto lang. Kailangan alamin natin kung ano ang umpisa nito, punot dulo. Para malaman natin ang lahat ng katotohanan. Nakakalungkot nga ho. Dahil merong anak ng kagwang Ascuna, dating Supreme Court Justice Ascuna, na siya nga po yung naninindigan na 16 votes threshold talaga, walang pagbabago yan, fix daw yan. Pero magulat-gulat po tayo, mukhang pumapabor po itong si Ascuna sa prosecution, pumapabor kay Loestro. Panalo daw ang prosecution sa anak ng kagwang. First 3 days na impeachment trial. Sus ko, Ginoo naman, wag naman sanang binagsakan ng malita to si Ascuna. Kasi tingnan nyo po ha, nung una, maganda yung mga sinasabi niya, nagustuhan natin, mga didis, na suportahan siya, pumapabor. Di ba kaya si Ascuna, nagpapalaki lang to ng presyo? Ito po yung sinabi ni Ascuna. Ay, nagulat ako dito. Yung una, hindi ko muna kinontent eh. Pero nung pinasok ko sa kanyang social media, anak ng kamuti, sinabi niya talaga yan. Ito, Tagalogin na natin kasi puro English. Nagpagod talaga siya magsulat, no? Sa kanyang social media na napakahaba para lamang igiit ang kagustuhan niya na pumapabor sa prosecution. Putang ina, mga malita gang. Ang sabi ni Ascuna, husgahan ninyo, magbabasa lang ako. Para sa kinauungkulan, hindi na ako ang kasalukuyan chancellor ng Philippine Judicial Academy. Nagretiro ako sa posisyong iyon noong 2021. Hindi rin ako isang Grand Master ng chess. Isa lamang akong mahilig at masigasig na tagahanga ng chess, bagamat paminsan-minsan ay nagiging isang karapat-dapat na katunggali. Nanindigan ako sa aking personal na opinyon at paniniwala, ito na animal, na matagumpay na napatunayan ng prosekusyon sa pamamagitan ng testigo ng NBI at batay sa tanong
na iniharap mismo ni Senator Judge Alan Peter Cayetano, ang kriminal na intensyon ay pagbabanta na pumatay. Ito ay binabatay sa kanilang pagsusuri sa kakayahan ng taong nagbabanta na maisakatuparan ang naturang pagbabanta. Utang inumino, tagumpay daw ang prosekusyon. Lo mo, sir. Batay sa aking pag-unawa, sa mga umiiral na desisyon ng korte, ang paraan kung paano tinanggap o inuunawa ang pagbabanta ng mga taong pinagbantaan, kabilang na siyempre ang mga may tungkuling protektahan sila, ay isa sa mga batayan sa paghusga sa tunay na layunin o intensyon sa likod ng pagbabanta. Gayunman, hindi ito nangangahulugan na ang respondent ay nahatulan na. Sa aking pananaw, nailipat na ng prosekusyon ang bigat ng ebidensya. Ng ebidensya sa depensa, na may pagkakataon pa ring pabulaanan at itama ang naging konklusyon. Ang respondent mismo, personal man o sa pamamagitan ng kanyang abogado, ay maaari pa ring patunayan na hindi siya seryoso sa kanyang sinasabi at o na ang kanyang ginagawa ay nabigyan katwiran dahil sa isang banta na sa kanyang palagay ay nakaamba laban sa kanya. Sa huli, ito ay hindi isang kasong kriminal kundi isang usapin na pananagutan ng ikalawang pinakamataas ng opisyal ng bansa. Dapat pa rin siyang mabigyan ng pagkataon marinig at may paliwanag ang kanyang naging kilos na siyang pinag-uusapan. Hindi pa tapos ang laban, sa halip nagpapatuloy pa ang proseso. Tang-inumin mo, sir. Ba't mo sinabi na nagtagumpay ang prosekusyon? Hindi mo na sinabi yan. Nag-neutral ka na lang sana. Kasi pag ganito ng mga pahayag, tingnan mo, kinuha nila yung ganyan lang ng mga bayarang media. Ay mga ka-impluensya to sa mga bugok na senator judge. Na para bang pinapalabas niya na panalo si Luistro. Kinampihan niya ang prosekusyon. Sana, sir, manindigan ka, sir. Hindi mo pinapanood yung video, sir. Na kapag ako ay gorgorin nila, kapag ako ay nagurgor, ay meron akong kausap na maggurgor din sa kanila, wag silang tumigil. Ano ba yung kapag, sir? Pagbabanta ba yan? Yan ay conditional trait. Wala pong napatunayan ang prosekusyon na mayroong direktang pagbabanta kay Inday Sara. Yan ang maliwanag dyan, sir. Tangina, baka nabaon to ng malita. Baka lang, ha? Nakainis tong mga hinayopak na to. Bumaliktad si Ascuna. Sa bagay, hindi naman sinabi ni Ascuna, nadidiis siya. Pero yung kanyang pagkampi dito sa prosecution, malaking questionable yan para sa akin. Dahil ngayon, ang issue ng malita, pag ikaw kumampi ka sa mga malita gang, o tababatuhin ka rin ng, miyembro ka na ba ng malita gang? Galit na ang taong bayan sa mga magnanakaw. Ito ang tunay na issue. Pakinggan natin itong napakagaling na speaker ng nakaraang rally. Tinamaan talaga si Bangag dito. Hindi ako kilala. Ayan, oh. Maski si General Pugis, hindi po ako kilala. Ako po ay nagpumilit na makapagsalita sa entabladong ito. Dahil katulad nyo, nandyan lang din ako nung nakaraang buwan. Pero hindi ko hahayaan, hindi marinig ang saloobin natin na mga nandyan dyan. Napakarami nyo, pero may ilan akong naging mga kaibigan na sa inyo. Si Kababayan PH, nasaan ka ba? Kababayan PH, palakpakan nyo yan! Kung hindi dahil sa mga vlogger ng mga naging kaibigan ko, si Marvin Ace, Sikat Pilipinas, at napakarami pa, hindi ko malalaman na isang ordinaryong Pilipino na walang pakialam sa politika,
kung ano na ba talagang nangyayari sa ating bayan. Dahil sa usaping demokrasya, ang katotohanan ay pinakamahalaga. Sigurado kung alam nyo ang totoo. Kaya rin kayo nandyan, kahit bumabagyo! Totoo ang sinabi ni General Pukis na wala tayong partido dito. Ako nga hindi nila alam kung anong sasabihin ko ngayon. Kung sisigaw ako ng pula, berde, kaliwa, kanan, wala silang pake. Ang pake nila, bigyan ng boses ang mga ordinaryong Pilipino na tulad ko! Ilan sa atin ay matuturing ko ng mga bayani. Pero kulang pa rin tayo. Takot na magising ang mga kalaban pag ang namulat ay ang mga nagtatrabaho, may mga maliliit na negosyo, ang mga middle class, ang mga nakapagtapos. Pag yan ang pumunta dito, tapos na ang hirap natin! Galing. Ito At yung salamat sa ito. minsya na sinindihan nyo! Kasi pati ako nakapuyan na! Galit na rin ako! Meron lang akong ilang minuto. Pwedeng hindi ko pasayangin at iputok na ang saloobin nating lahat? Eto na! Bakit ang hirap maging Pilipino? Bakit ang hirap maging mabuti? Sa mundo, sa bansa natin, napakadaling maging masama! Mas matindi pa to kay Respecio. Alam mo po sa totoo lang, iyan po talaga ang issue. Hindi po yung impeachment. Yung flood control na trilyon-trilyon po ang nililimas sa kaban ng bayan at patuloy pa rin sila naglilimas. Hanggang ngayong 2026, sa tingin nyo ba? Walang corruption pa rin ngayon hanggang ngayong 2026. Puta, lalo na. Natabunan na eh. Dahil sa impeachment labang kay Inday Sara. Kaya ako, Escudero, anak ka ng kagwang, kung mayagbuls ka, panindigan mo yung sinasabi mo. Natatapusin mo yung impeachment trial bago mag-October. So, ibig sabihin, dapat September, tapusin nyo na po ang impeachment na yan dahil alam naman po namin kung sino yung boboto na makonvict si Inday Sara at alam naman po namin kung sino yung hindi boboto na makonvict si Inday Sara. Huwag na nating gaguhin ang Pilipino. Sobra na yan. Tama na yan. Sobra ng laki ng gastos ng Pilipino sa walang kwentang impeachment. Abangan po natin mamaya 2:00 ang pagpapatuloy ng bloodbath laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Mapapanood po ninyo yung live coverage sa Berada, Aguila at sa ACBNay. Mabuhay po tayong mga Pilipino. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Disdak Pilipinas. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas.
sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.